Hi guys, magandang araw, lalo na po sa ating mga kapwa security personnel. Welcome back po sa aking munting channel. So sa video ito mga 59 ay magbigay naman tayo ng panibagong tips at tutorial po sa ating mga kapwa security personnel regarding po sa ating mga Union Bank card, yung siyempre bilang isang security personnel ay gumagamit tayo nito dahil siyempre nagpapile tayo ng loan, naglo-loan tayo sa SSS. Yung ganitong card mga 59, ito. Yan. So, of course, shout out nga pala sa ating 259 na si SJ Tumagob and of course si SJ Nang, na siyempre nagpa-assist po sa atin at natulungan po natin na makakuha sila ng kanilang license. Okay, so shout out sa inyo mga idol, Ano ba ang dapat natin gawin mga 59 kapag expired na ang inyong card, So, yun nga, kaya nakita ko sa inyo, expired na siya ng May 2025, So, siyempre, para magamit po natin, ay kailangan po natin itong ipabago. Okay? So, ang tanong, saan po tayo pupunta? At ano po ang mga requirements na kailangan natin ihanda bago tayo magpaayos ng ganitong card. Okay? So, doon po sa mga nakakaalam na kung anong dapat ditong gawin or alam na ninyo to, so skip nyo na po yung video. Pero doon po sa mga wala pang idea, so, panoorin nyo po hanggang dulo mga 59 para magkaroon pa kayo ng idea kung anong dapat ninyong gawin at ano yung mga dapat requirements na dadalhin. So, doon po sa mga mayroong expiration, so ang iba naman wala. So, wag nyo po itong itatapon mga 59 dahil ito po ay pwede pa nating ma-revive or pwede nating mabuhay, Kasi kung ano po mga 59 yung account number natin dito, yung account number, yung sa baba ng pangalan, tinatakpan ko lang. So, kung ano po yung account number natin dyan mga 59, so yun na po ang magiging account number natin forever na po yan, So, tuwing maglo-loan po tayo sa SSS at siyempre kailangan nga ng ganitong card, disbursement account. So, ito lang kasi ang mas mabilis, So, ang iba naman, ibang ATM yung ginagamit. Pero pag siyempre wala kang ATM, so need mo talagang kumuha ng Union Bank sa SSS. Okay? So, ganito yung tsura niya. So, yung mga dating card, So, kapag expired na mga 59, so, pwede po kayong pumunta sa mga Union Bank branch. Okay? So, hindi na kayo pupunta mga 59 sa SSS kasi hindi na po kayo bibigyan ng ganitong panibago. So, dumiretso na po kayo mga 59 sa Union Bank. Okay? So, ano ang dapat dalhin mga 59, So, magdala po kayo ng dalawang valid ID. Okay? So, i-xerox nyo po yun back to back. Then, pirmahan nyo po ng 3 beses sa bawat ID. Okay? So, then, meron po kayong mga 59 na pipill up na form doon mismo sa Union Bank. So, pipill up kayo doon. Then, pipirma din kayo doon. So, make sure mga 59 kung ano po yung pirma ninyo doon sa ID. So, dapat doon sa application form ay dapat ganun na ganun din po yung pirma ninyo. Kasi kapag merong parang naiiba or nakikita nung teller doon or nung mag-assist sa inyo doon sa Union Bank na parang iba yung pirma ninyo, so kine-question nila yan or pinapapirma kayo ulit. Okay? So, make sure kung ano yung pirma nyo sa mga ID nyo na gagamitin. So, yun din po ang magiging signature ninyo doon sa application form doon sa Union Bank. Okay? So, ang tanong mga 59, may bayad po ba ito? Okay? So, wala po itong bayad mga 59. Wala kang mabayaran nito kahit piso. So, kumbaga, magpapa-update ka lang ng card doon sa Union Bank. So, pagpunta nyo po doon, dala nyo na yung mga requirements ninyo or yung ID nyo, siyempre magdala kayo ng ballpen, So, sabihin nyo po ay magpapa-update lang kayo ng inyong Union Bank card kasi expired na. Okay? So, siyempre dalhin nyo po ito. Then, sandali lang ito mga 59, Siguro mga 30 minutes kapag walang gaanong tao, or ma-assist kayo. So, after 30 minutes, makukuha nyo na to. Pero, ang bago ngayon mga 59 is ganito na. Okay? Ganito na siya. Yan. So, yan. Medyo mayroon silang pagkakaiba. Okay? So, yung account number dito, so, dun din sa luma is same lang. So, ang magbabago lang ito mga 59 is yung PIN. So, siyempre nasa sa inyo na yan mga 59, siyempre ayusin nyo naman yan pag okay na. So, pwede nyo na itong magamit.
So, siyempre kailangan ay i-try nyo lang din to, i-activate nyo. Kung gusto nyo palitan ng pin, so pwede naman. So, siyempre doon na tayo sa ATM machine. Okay? So, yun, sana mga 59 no, ay kahit paano ay nakatulong po sa inyo ang ginawa kong video. Lalong lalo po sa mga 59 natin. Of course, ng mga suki ng loan. Siyempre, dyan lang tayo kumakapit, no? Sa loan sa SSS. So, pag meron kayong mga ganitong card, so yun, bigyan po natin to ng halaga, no? Or bigyan po natin ng pansin kapag expired na. Kasi hindi na po ninyo ma-withdraw ang inyong laman ng ATM ninyo dito kung expired na. Bawa, no? So, kailangan ninyong i-update. So, yun lang mga 59. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa ating mga video. So, yun, maraming salamat po mga 59. Sana po ay patuloy nyo pong panoorin ang ating mga video. At syempre kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, inaanyayaan ko po kayo na mag-subscribe sa aking munting channel. And of course, i-hit nyo po ang notification bell para updated po kayo sa mga video na susunod pa natin i-upload. Okay? So yun lang mga 59. Maraming salamat po. God bless us all.